Sinimulan na ng iba't ibang ahensya ang pag-iinspeksyon sa mga terminal ng bus. Ngayong paparami na ang mga bumabiyahe pa probinsya para sa undas. Sinusuri ang kondisyon ng mga bus. May isa pang ang driver sa Cubao na di na pinabiyahe matapos madiskubring may hangover daw. Makibalita tayo kay Joy Segi. Buting siya na para makatulog agad. Nasampulan ng MMDA ang bus driver na si Edgar Lalarte. Hindi na siya pinabiyahe dahil nadiskubre sa breath analyzer na uminom pala siya ng alak kagabi. Giit ni MMDA Chairman Francis Tolentino, delikado ang pagbibiyahe ng nakainom. Tinitiyak daw nilang nasa tamang kondisyon ang mga driver sa Araneta Center Bus Station bago sila payagang bumiyahe. Dapat ding matiyak na maayos ang mga bus na bibiyahe patungong probinsya. Kaya maging ang mga tauhan ng LTO, maagang nag-inspeksyon. Sinuri din ng mga otoridad ang mga bus sa Filtranco Terminal sa Pasay. Wala namang nakitang problema, maliban sa inaasahang pagsisiksikan ng mga pasahero. Noong nakaraang linggo pa raw kasi, fully book ang mga bus na bibiyahe sa undas. Tumatanggap pa rin naman daw sila ng walk-in passengers. Pero kailangan magtiyaga ang mga ito sa paghihintay ng masasakyan. Sa ngayon, hinihintay pa ang special permits mula sa LTFRB para makapagdagdag ng bus sa bawat ruta. Sabi naman ng MTRCB, hindi lang ang kahandaan ng mga driver at kondisyon ng bus ang dapat tiyakin, kundi maging ang mga ipapalabas sa mga TV set sa mga bus. Kaya ininspeksyon ni MTRCB Chairman Attorney Eugenio Villarreal ang lamang pelikula ng mga CD at USB sa mga bus. Bawal ang malalaswang palabas at ang mga pelikula dapat aprobado ng MTRCB. Pwedeng makulong ng hanggang 1 taon, tanggalan ng prangkisa at pagmultahin ng di bababa sa 2,000 piso ang mga mahuhuling lalabag. Sa mga kalsada naman, nakabantay ang mga pulis. May mga assistance desk na ang PNP sa malalaking bus terminal. May first aid stations din para sa pangangailangan ng mga bibiyahe. Naka-full alert status ang PNP simula bukas hanggang November 3. Roronda ang mga pulis, hindi lang sa mga sementeryo, kundi maging sa mga pampublikong lugar at residential areas dahil maraming bahay ang may iwang walang bantay. Sa Oplan Galugad nga ng Manila Police District sa Tondo, Maynila bilang paghahanda sa undas, 12 agad ang naaresto. Nasasangkot daw ang mga ito sa mga serya ng pagnanakaw. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Nagsagawa naman ng simulation exercise ang mga pulis at barangay officials sa Cebu City. Tiningnan ang kanilang kasanayan sa pagresponde sakaling may mag-iwan ng bomba sa sementeryo. Nilinaw na Cebu City Police na wala silang natatanggap na banta ng terorismo, pero mas maigi na raw na handa sila sa anumang posibleng mangyari. We also presume nga posible na siya nga bomba, so we treat it nga posible na siya nga pwede na to siyang i-exercise ang atuang security measures. Joy Segi, Nagbabalita, Pilipinas.